Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sa isang sulok ng Baryo Santa Monica, sa tapat ng masukal na kakahuyan ay nakatirik ang isang lumang bahay na yari sa matibay na kawayan at nara. May kalumaan na ito. May mga bahagi ng kupas ang pintura at sumisingaw ang mga haligi sa kalawang ng panahon. Pero matibay pa rin. Dito naninirahan si Aling Kingking, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang mapag-alaga at mapagmahal sa mga hayop, lalo na sa mga pusa. Nakahiligan ng matandang babae ang pag-aalaga ng mga pusa noong bata pa lamang siya. Mahilig din kasi noong mag-alaga ng mga hayop ang kanyang mga magulang at ito ang isa sa mga magagandang bagay na namana niya sa mga yon. Isa rin sa paniniwala niya na kung tunay ang pagmamahal mo sa isang hayop ay ililigtas ka ng mga ito sa takdang panahon. Katulad na lang ng mga kasabihan na kinukuha ng mga hayop na inaalagaan natin ang anumang aksidente, sakit, o karamdaman at iba pang masasamang bagay na pwedeng mangyari sa atin. Makailang beses nang napatunayan to ni Aling Kingking. Dahil maraming beses lalo na sa tuwing nagkakasakit siya, dala na rin ng katandaan ay may isa siyang pusa na nauunang mamaalam. Pagkatapos yung mangyari, kinabukasan lang ay bubuti na kagad ang kanyang pakiramdam. Kaya malaki rin ang pasasalamat niya sa mga alagang hayop dahil alam niyang tinutulungan siya ng mga ito na humaba pa ang kanyang buhay. Bukod sa biyaya ng Diyos, pinaniniwalaan ni Aling Kingking na mga pusa niya ang isa rin sa dahilan kung bakit siya umabot sa edad na 75. Hanggang ngayon ay masasabi niyang malakas pa rin siya. Malinaw ang mga mata, pandinig at panlasa. Medyo mabagal na nga lang talaga siyang kumilos, dala na nga rin ng mga butong nanghihina na rin, dala ng katandaan. Magandang umaga, Aling Kingking. Magandang umaga rin, Dayang-Dayang. Aling Kingking naman ho, ayaw niyo naman talaga akong tantanan sa pagtawag ng Dayang-Dayang Napapasayaw ho tuloy ako palagi kapag tinatawag niyo ako niyan. Dayan na lang po kasi. Ang tagal ng tawag sa iyo ng mga kabaryo natin yan. Hindi ka pa rin nasasanay. Ako nga tumanda na lang lahat-lahat at Aling Kingking na ang nakasanayan ko. Hindi na ako sanay na tawagin sa totoo kong pangalan. Para tuloy ho tayo mga mananayo ng taon hayaan mo na. Kung ano ang kaaliwan ng mga tao, mas mainam na yon kaysa tayo pa ang magbigay ng kalungkutan sa kanila. Sa bagay, may punto naman ho kayo. Maiba ko. Anong sadya mo't kaaga-aga mo rito sa akin? Malamang may hatid ka na namang chismis, ano? Nakakatuwa ho talaga kayo. Alam na alam niyo at kabisado niyo na ho talaga ako. Siyempre ho, meron akong bago at sariwang-sariwang hatid na balita. Kahit kailan ka talaga, hindi pa nga ako nakakapagkape ay ang kagad ang ibubungad mo sa akin. Ayaw niyo bang mapakinggan? Siya sige. Saglit lang at kukunin ko muna yung pagkain ng mga alaga kong pusa. Halika sa loob at samahan mo ako. Magkwento ka na habang nagpapakain ako ng mga hayop. Pumasok nga kaagad ang 40 anyos na babae sa bakuran ni Aling Kingking. Pagdating nila sa likod ng bahay ay nagulat ang babae nang makita ang napakalaking kulungan ng pusa na parabang kwarto na ng isang tao. Hindi na ho yata kulungan yan, Aling Kingking. Kasing laki na ho ng kwarto ko yan Mas malaki pa nga yata. Pinagawa ko yan kay Pepito. Mabuti nga at natapos niya ng maghapon lang Mahusay naman ho talaga si Ma'am Piping. Siya, ikwento mo na yung bago mong chismis. Siguraduhin mong mabubusog ako niyan sa chismis mo na yan, ha? Natawa lang ang babae sa sinabi ni Aling Kingking. At habang nagpapakain ng mga alagang hayop ay sinimulan na nga nila ang chismisan. Tungkol yon sa magkapatid na Porcelana at Morena. Mga kabaryo nilang palaging tampulan ng chismis dahil sa kung ano-anong kahihiyan ng mga pinaggagagawa sa baryo. Hindi nila kasundo ang magkapatid dahil bukod sa kagaspangan ng mga pag-uugali ay mapanakit ang mga yon sa hayop.
Minsan na rin inireklamo ng mga yon ang patungkol sa pagkukup ng mga pusa ni Aling Kingking. Kaya mas lalong uminit ang dugo nila sa isa't isa. Matapos may kwento ang tungkol sa bagong kalokohan ni na Porcelana at Morena, ay tawa lang ng tawa si Aling Kingking habang pinapakain ng mga pusang dumadapo sa kanyang paanan. Lagpas sa 10 na ang kanyang mga alaga. Iba't ibang kulay, puti, abo, batik-batik, at ilang may kakaibang marka sa katawan. Kaya habang nagkukwentuhan ay hindi na rin nila namamalayan ng oras dahil sa pagkaaliw sa mga nasabing hayop. Kahit kailan talaga yung magkapatid na yan? Kung ano-anong kalokohan na lang ang pinaggagawa. Sanay na sila sa kahihiyan ano? Kung nabubuhay lang ang mga magulang nilang si Tas at Ogie, ay nako, siguradong madidismaya ng gusto ang mga yon sa nakikita nila. Hindi naman nila pinalaking ganyan ng dalawang yan eh. Saksi ako sa disiplina ng mag-asawang yon pero sadyang may sariling disposisyon sa buhay ang magkapatid. Hindi na sila nahiya sa mga taga-baryo. Sinabi niyo pa ho, mabuting at mabait si Kapitan Tiago eh. Napakiusapan niya yung mga nagreklamo sa dalawa. Kaya hindi sila napakulong dun sa bayan. Ang narinig ko nga ho, kada linggo raw nila babayaran yung dinugas nilang pera. Sana lang talaga magtanda na sila. Dahil baka sa susunod, hindi lang sa kulungan sila pupulutin. Ay, wag naman sana mangyari. Pero ang kinatatakot ko baka isang araw, mabalitaan na lang natin ang mga yan sa dyaryo. Yun na nga rin ang sabi ng mga taga-baryo, Aling Kingking. Sana talaga magbago na sila. Ayaw ko na nga muna silang pag-usapan. Nasusuya na ako sa magkapatid na yan Himala na lang talaga ang makapagpapabago sa kanila. Ay, siya nga pala. Napadaan ako doon kahapon sa paupahan ni Kapitan Tiago. May nakita akong bagong mukha. May mga dala ring gamit sakay ng tricycle. May ideya ka ba kung sino yon? Ay, oo. Nakita ko nga ho. Yung gwapo, katangkadan at kakisig na lalaki. Hindi ko pa ho kilala pero ang alam ko bagong salta rito sa atin. Huwag ho kayo mag-alala. Dadaan ako rin mamaya-maya. Aalamin ko para sa inyo, Aling Kingking. Ay, mabuti yan. At para may ibang tao naman tayong mapag-usapan. Hindi palaging yung magkapatid na Porcelana at Morena. Sige ho. Aalis na ho muna ako dahil ihatid ko pa tong pagkain ni Dino. Baka magtampo na naman yon at di ko raw siya hinahatiran ng pagkain sa trabaho Hay nako, yang kapatid mo talaga. Napakamatampuhin. Ay wala ho tayong magagawa, bunso bunso rin naman ako sa aming magkakapatid pero hindi ako ganyan kamatampuhin. Ay, bunso ho pala kayo? Ngayon yun lang sinabi sa akin yan Ay sige na, at magmadali ka na dahil baka magtampo na yung si Dino na yan. Pag-alis ni Dayang-Dayang ay napabuntong hininga na lang si Aling Kingking habang patuloy sa pagpapakain sa mga alaga niyang pusa. Walang sino man sa baryo ang makapagsasabi kung may mga anak o pamilya pa siya. Ang alam lamang ng lahat, mula pa nang pumanaw ang kanyang asawa 15 taon na ang nakalilipas, ay namuhay na siyang mag-isa. At sa halip na mga tao, mga pusa ang piniling kasama ng matandang babae sa araw-araw. Mas komportable kasi ang matandang ginang sa mga hayop kaysa sa tao. Pero may pangilan-ngilan katulad ni Dayang-Dayang ang nakakapalagayan niya ng loob at ito lang din ang palagi niyang kausap. Tila ba kasi nararamdaman niya kung sino-sino lang ang totoo at hindi. Kaya pinipili niya ring mabuti ang pakikisamahang tao. Nang matapos na sa pagpapakain, ay bumalik na siya sa loob ng bahay at nagpatuloy sa iba pang gawain. Katulad ng tipikal na araw, inuubos niya ang oras sa pag-asikaso ng mga dapat gawin sa loob ng bahay. At pagkatapos ay magpapahinga na. Bihira lang din naman siyang lumabas dahil mas gusto pa nga niyang kabanding ang mga pusa kesa makipagbalitaktakan sa ibang tao. Tanging si Dayang-Dayang lang talaga ang komportable siyang kausap kahit pa matagal na sa kanilang baryo. Mabilis na lumipas ang oras. Nagmamadaling kinuha ng matandang babae ang mga sinampay dahil eksaktong kumagat na ang dilim.
Napatingin din siyang bigla sa kalangitan kaya napansin niyang medyo makulimlim ang kalangitan. Pagpasok sa loob ng bahay, matapos siyang iaayos sa mga sinampay ay naggapunan na nga siya at iniligpit din ang mga pinagkainan pagkatapos. Napakain na rin niya ulit ang mga alaga kaya naghanda na siya sa pagtuloy. Subalit habang pinapaliguan ng malamlam na ilaw mula sa gaserang nasa lamesa ang lumang kusina, may narinig si Aling Kingking na mahina ngunit matining na pag-angil mula sa labas. Maraan siyang naglakad papuntang bintana at sumilip sa bahay ng mga alaga niyang pusa. Doon nga sa labas nito ay nakita niya ang isang itim na pusa na nagmamyaw. Isang kakaibang tinig yun. Hindi gaya ng ibang pusa niyang alaga. Hawak ang nasabing gasera ay dahan-dahan niyang binuksan ang lumang pinto ng likod bahay na umuugong pa ang kinakalawang na bisagra. Sa labas, sa ilalim ng puno ng kaimito, doon niya nakitang nakaupo ang itim na pusa. Kakaiba ito dahil itim na tila kumikinang ang balahibo nito. At ang mas nakatawag ng pansin ni Aling Kingking ay ang mga mata nito. Ang kanan ay kulay ginto habang ang kabila naman ay kulay bughaw. Pinagmasdan niya muna ng maigi ang nasabing pusa na tila nakipagtitigan din sa kanya. Napatingin siya at napakunot ng noo nang mapansin ng tila pagkainusyente ng nasabing hayop. Aba, at saan ka nang galing pusang itim? Mas lalong napangiti ang matandang babae nang umiktad ang ulo ng nasabing pusa na parang nagtataka sa tanong niya. Dahil doon ay pumasok muna siya sa loob ng bahay at kumuha ng natira niyang tinapay. Tiningnan niya rin ang ibang pusa na nasa kulungan na halatang nangingilag sa bagong saltang pusang itim. Sanay na si Aling Kingking sa ganoong reaksyon ng mga pusa kapag merong napapadpad doon o naliligaw na bago. Kaya hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin ang reaksyon ng mga nasa kulungan. Inilipag niya ang kaunting tinapay na hawak-hawak at ang pusa naman ay dahan-dahang lumapit. Maingat itong gumalaw. Parang may dalang hiwaga sa bawat takbang. Hindi gaya ng ibang pusang sabik at mabilis kumain. Ito ay tumingin muna kay Aling Kingking sakalang dahan-dahang dinampian ng dila ang pagkain. Aba, at maamo ka naman pala eh. Ay sige, kumain ka at ubusin mo yan ha. Itim na may magandang mata na pusa. Sino kaya may-ari sa'yo? Ang ganda-ganda mo pero hinahayaan ka lang. Kung ligaw na pusa ka ay pwede kitang ampunin. Nagmeow-meow lang ng nagmeow-meow ang pusa habang nilalantakan ng tinapay. Parang nakikipag-usap din yon kaya aliw ni aliw si Aling Kingking. Nang maubos na ang tinapay ay tumingin ang hayop sa kanya at pinagmasdan siya ng matagal. Napansin na matandang babae ang tila pagkinang ng mga mata nito, kaya medyo nahiwagaan siya. Gusto mo pa bang kumain? Pasensya na dahil wala talaga akong natirang pagkain eh. Ay, hindi bale. Ipagtatabi kita ng pagkain para pagbalik mo rito marami kang makain. Hindi pa man natatapos ang pagsasalita, ay tumalo na ang pusang itim sa bakod. Lumingon pa yun sa kanya bago tumalon palayo. Nang mawala na ito, ay napabuntong hininga na lang ang matandang babae bago maglakad pabalik sa loob ng bahay. Napalingon pa siya saglit sa kulungan ng mga pusa at napansin niya ngang tila mahinahon na ang karamihan. Ah, matulog na tayo mga mahal kong pusa. Kinabukasan, maagang nagpunta si Aling Kingking sa bakery ni Mang Fortunato para kumuha ng mga lumang tinapay. Sa halip kasi na gawing puding ang mga lumang tinapay ay binibigay na lang ng Ginoo ang mga to sa kanya para maipakain sa pusa. Ito ang alternatibong pagkain ng matandang babae sa mga alaga niya na gustong-gusto naman. Matapos makapagpasalamat sa panidero, ay naglakad na nga kagad pauwi si Aling Kingking. Napadaan pa ulit siya sa paupahan ni Kapitan Tiago kaya nakita niya ang bagong salta. Pagkakita sa kanya ng matangkad, wapo at makisig na lalaki ay napasingkid siya ng mga mata. Hindi niya rin maintindihan ang sarili subalit para bang pamilyar sa kanya ang taong yun.
Hindi niya tuloy namalayan ang sarili na matagal na nakatitig ang lalaki kaya medyo nakaramdam yun ng pagkailang. Okay na ho ba kayo, Manang? Ay, anak ng tinapay. Pasensya na, iho. Wala po yun, Manang. Mukha na ba akong matandang-matanda sa iyong paningin, iho? Pasensya na ho. Hindi ko ho kasi kayo kilala eh. Bagong salta lang ho ako dito. Tawagin mo na lang akong Aling King-King. Kinagagalak ho kayong makilala, Aling King-King. Ako naman ho si Magnus. Kinagagalak din kitang makilala, Magnus. Nawa maging payapa ang pamumuhay mo rito sa simple naming baryo. Salamat ho. Matanong ko lang ho pala. Itinitindan niyo po ba yung mga tinapay? Hindi. Hinahalo ko to sa pagkain ng mga alaga kong pusa. Marami-rami na kasi sila kaya naman hinahaluan ko na lang ng lumang tinapay. Hindi pa to sira. Luma lang talaga at pwede pa namang makain ito ng kahit na tao. Pero hindi lang ako kumakain kasi nilalaan ko talaga sa mga alaga ko eh. Napakabuti niyo naman ho pala. Naamoy ko nga ho na mahilig kayo sa mga hayop eh. Naaamoy? Ang ibig kong sabihin halata sa itsura nyo na mapagmahal kayo sa mga tao. Sige ho, maiwan ko na ho muna kayo dahil meron pa ho akong lakad. Siya, mag-iingat ka. Katulad ng sabi ko, maging mapayapa nawa ang pagtira mo rito. Kung may oras ka, pwede kang dumalaw sa bahay ko. Ipagtanong mo lang sa mga taga rito kapag nandun ka na ipakikilala kita sa mga alaga kong pusa. Sige ho, maraming salamat ho, Aling King-King. Pag-alis ni Magnus ay eksakto naman ang pagdating ng mga taong kinaiinisan ni Aling King-King, ang magkapatid na Porcelana at Morena. Nang makita siya ng mga yun na tila kausap ang gwapong lalaki, ay kaagad nagbulungan ng dalawa. Hindi naman yun pinansin ng matandang babae. Nagtuloy-tuloy lang siya hanggang sa makauwi ng bahay. Pinakain kagad ni Aling King-King ang alagang pusa at pansamantalang pinakawala ng mga yon sa bakuran sa likod ng bahay. At habang abala ang mga pusa sa pagkain ay nilinis niya muna ang kulungan ng mga ito. Pinaliguan niya rin muna ang ilan lalo na yung mga sanay sa tubig. Pagkatapos ay nagpahinga na muna siya saglit, saka nagtuloy-tuloy sa mga gawaing bahay. At pagsapit ng hapon ay kinatok siya ng magkapatid na Dayan at Dino dahil may dala ang dalawa na masarap na merienda. Bukod doon ay may dala ring ulam ang binata na binigay niya upang may mailutong ulam ang matandang babae sa hapunan. Maraming salamat sa inyo magkapatid ha. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. May masarap na mauulam na kami ng mga pusa ko. Kung gusto nyo, dito na rin kayo maghapon ng dalawa. Huwag na kayong tumanggi at sasapukin ko kayong dalawa. Grabe naman Aling King-King. Uy, ate, dito na raw muna tayo maghapunan. Wala namang problema sa akin. Yun naman pala Sige na, at magkape na muna kayo dyan. Ako naman iluluto na tong pang-ulam para maaga-aga tayong makakain. At mabilis na lumipas ang oras. Pasado 7:00 ng gabi ay sabay-sabay silang naghapunan. Nabusog talaga ang magkapatid dahil sa sarap ng pagkakaluto ng tinola kahit pa wala mga preserbatibong pampalasa na nilagay si Aling King-King. At bago umalis ay tinulungan pa nilang magpakain ng mga pusa ang matandang babae. Hanggang sa maya-maya pa ay biglang sumulpot ang pusang itim na may magkaibang kulay na mga mata. Aling King-King, may bagong pusa yan yung kagabing pusa. Tingnan nyo ang kulay ng mga mata niya. Pansinin nyo at magkaiba. Oo nga no, ang ganda naman ng mga mata niya. Pero medyo nakakatakot din. Kakaiba siya kung makatingin Aling King-King, parang tao na nanlilibak. Kaninong pusa po ba yan? Hindi ko rin alam. Kagabi lang yan napadaan dito sa akin Tapos bumalik ngayon. Parang naamoy niya kaagad ang pagkain natin dito. Halika rito, Ming-Ming. Itim na pusa.
Hinatagan nga na matandang babae ang nasabing pusa at pagtalo nito sa bakuran ay biglang nagpulasan ng iba pang mga pusa na ikinagulat ng magkapatid. Halata kasi sa itsura ng iba pang hayop ang matinding takot. Bakit parang takot na takot yung iba sa itim na pusa? Ganyan naman talaga kapag may bagong salta. Kundi sila takot yung bagong salta naman ang natatakot at naiilang. May instinct kasi ang mga pusa, Dino. Ramdam nila kapag matapang ang kaharap nila. Siguro, alpha ang pusang itim na yan kaya kinatatakutan nila. Lalaki ho ba, Aling Kingking? Ay, hindi ko pa nahahawakan Medyo mailap pa siya. Pero masasanay din naman yan kapag tumagal. Ah, ganun pala yun. Pero kakaiba yung takot ng mga pusa nyo, Aling Kingking Kapag nakasanayan na nila ang amoy ng bagong salta, mawawala na rin ang pagkatakot at pagkailang nila sa isa't isa. Hala sige, at pakainin na natin sila nang makauwi na kayo. Baka gabi na kayo masyado sa pag-uwi nyo sa bahay nyo. Pagkatapos nilang mapakain ng mga pusa ay umuwi na kagad ang magkapatid. Nang magsasara na ng bintana si Aling Kingking ay napansin niya ulit sa itaas ng pader ng bakod ang pusang itim. Tahimik lang yung nakaupo at nagmasid-masid. Napatingin pa nga sa kanya na akala mo ay binabantayan ng bawat galaw niya. Aba, may tambayan ka na dyan sige lang at magbantay ka dyan. Basta huwag kang mangungulit at magtatakbo sa bubungan ko para hindi ako mabulahaw. Nagmiyaw lang ang nasabing pusa bago tuluyang isara ng matandang babae ang bintana at natulog. Magmula nung gabing yon, paulit-ulit nang bumabalik ang pusang itim sa bakuran ni Aling Kingking. Sa bawat pagbisita nito, tila unti-unti itong nagiging bahagi ng kanyang tahanan. Subalit, hindi katulad ng ibang pusa na kusang pumapasok sa kulungan kapag gabi na. Ang nasabing pusang itim ay pasulput-sulput lang. Malimit lang tong magpakita kapag hapunan at magtatagal lang ng ilang oras pagkatapos kumain saka aalis. Hinayaan muna ng matandang babae dahil alam niyang hindi pa rin palagay ang nasabing pusa sa lugar. Ganon din ang iba niyang alaga na tila ilag na ilag sa pusang itim. Isang hapon, nayaya si Aling Kingking ni na Kapitan Tiago na sumama sa paglalamay sa isa sa mga matatanda ng baryong namatay na si Manang Biday. Sumama naman siya dahil nandun din naman si Dayang-Dayang at iba pang matatanda ng baryo. Nandoon din ang magkapatid na Porcelana at Morena pero umiwas na lang sila dito para na rin hindi nakakaya sa pinaglalamayan. Pinasimulan ng pagdarasal sa yumao at nang matapos na ay naghain na nga ng makakain nila ang anak ng namatay. Ilang saglit pa habang nag-uusap, mula sa hindi kalayuan ay napansin niya ang pusang itim na palaging nagpupunta sa bahay niya tuwing gabi. Aling Kingking, ano yung tinitingnan niyo dyan sa dilim? Ay, yung pusang itim na may makaibang mata. Nandun nakatingin sa atin. Pakiramdam ko tuloy sinusundan at binabantayan niya ako. Aba, oo nga Pero parang nakakatakot naman talaga ang pusa na yan kung makatingin. Akala mo mangangain ng buhay. Pag-alagala pa rin pala ang pusa na yan at hindi pa napirmi sa bahay nyo? Oo nga Naiisip ko nga na baka meron talagang may-ari yan. Kaya hinahayaan ko na lang muna. Kung magpapabalik-balik siya wala namang problema. Basta merong pagkain na sapat makakakain silang lahat. Pagkatapos ng saglit nilang balitaktakan ay nagtungo muna sa banyo si Dayang-Dayang habang ang matandang babae ay nanatili sa pwesto. Nakatingin pa rin siya sa nasabing pusa hanggang sa makita nga niya kung paano magningning ang mga mata nito. Pagkatapos ay tumalon yun palayo at biglang tila nag-anyong tao sa dilim. Hindi na niya nahapyawan ng aninong tao dahil sobrang dilim na rin sa bahaging yon. Bukod doon ay tinawag na rin siya ni Kapitan Tiago at ng iba pa para sa panapos na panalangin. Nang matapos na, ay naunang nagpaalam si Aling Kingking sa kanila dahil nag-aalala siyang nagugutom na ang mga alagang pusa. At dahil nakikipagkwentuhan pa si na Kapitan Tiago, kaya si Dayang-Dayang na lang munang sumama sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasabay pa nila sila Porcelana at Morena na sinadya rin yung mangyari.
Nagparinig pa nga ang magkapatid ng kung ano-anong mga bagay laban sa matandang babae. Hindi na nga nakapagtimpi si Dayang-Dayang at gusto ng patulan ng dalawa. Dayang-dayang, wag mo nang patulan ng mga yan. Ganyan talaga ang mga latang walang laman. Maingay, pero walang maibubuga. Nakakainis na kasi Aling Kingking eh. Hindi na talaga ako makapagpigil. At baka masaktan ko na tong dalawang to eh. Hayaan mo na. Ikaw naman at parang di ka pa nasanay sa mga yan. Magmadali na lang tayo sa paglalakad. Bago pa matapos ng matandang babae ang pagsasalita, ay humarang na sa dinaraanan nila sina Porcelana at Morena. Umirap-irap pa ang magkapatid habang tinatapunan sila ng panlilibak na tingin. Gumanti naman na matinding pag-irap si Dayang-Dayang. Hindi talaga siya nagpatalo hanggang sa makarinig sila mula sa hindi kalayuan ng gumagaralgal na tinig ng hayop. Halatang galit na galit yun, pero hindi naman nila mapunto kung saan ang gagaling dahil napapalibutan ng mga kapunuan ng daan. Dahil sa takot ay dali-daling nagtakbuhan ng magkapatid hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ni na Aling Kingking at Dayang-Dayang. Pagkatapos noon, ay nagkatinginan sila at pasimpleng nagtawanan. Katakataka nga lang din na biglang nawala ang tunog ng nagngangalit na hayop pagkaalis ng magkapatid. Buti nga sa dalawang yon, napakayayabang. Matatakotin naman pala. Eh teka, ano ba yung ingay na yon? Anong hayop ang may gawa kaya nun? Eh di ko rin alam. Halika na at nagugutom na mga alaga kong pusa. Ay, sige ho. Pagdating nila sa tapat ng bahay ay nagpaalam na rin si Dayang-Dayang kaya dali-dali rin pumasok ang matandang babae sa loob ng kanyang bakuran. Dumiretso siya sa likod ng bahay at nagulat siya pagtingin sa loob ng kulungan. Nakita niya roon na nakaupo sa pinakagitna ng tarangkahan ang itim na pusa habang nakatitig ang ibang mga alaga niyang pusa sa malayo. Wari umiiwas dito. Aba, parang ikaw ang hari ng mga pusa niya sa datingan mo ah. Natigilan na siya dahil habang nakatitig ang nasabing pusa, ay tila ba may kung anong hindi niya maipaliwanag sa tingin ng pusang ito. Dahil doon ay napaiwas siya ng tingin at kaagad na nga lang pinakain ng mga alagang hayop. Isa-isang naglapitan ng mga pusa habang ang itim na nasa tarangkahan ay nakamasidlang. Kumuha siya ng isa pang plato at naglagay ng pagkain para sa itim na pusa. Hinayaan na niyang manginain ng mga yon at pumasok na kagad siya sa loob ng bahay. Nang matutulog na, ay sa kanya lang din napagtanto ang isang bagay. Ay, oo nga pala. Paano nakapasok doon yung pusang itim na yon? Eh sigurado kong nakakandado yung pinto ng kulungan nila eh. Ay nako, hayaan ko na nga't mananakit lang ang ulo ko kakaisip. Nanalangin na ang matandang babae bago matulog ng mahimbing. Kinabukasan, paggising niya ay isang balita ang nasagap niya mula sa labas, pagkagaling niya sa bakery. Inatake nga raw ng kung anong mabangis na hayop ang magkapatid na Porcelana at Morena. Ngayon ay pareho silang nasa ospital at ginagamot ang sugat. Naturukan na rin sila ng anti-tetano at anti-rabies para hindi maimpeksyon. Ayon pa sa balibalita, nasugatan daw ng tiyuhin ni na Porcelana at Morena na si Mang Kayong ang nasabing mabangis na hayop. Kaya ito tumigil sa pagsalakay at umalis. At ang mas nakakagulat sa kwento ng Ginoo ay hindi raw basta-basta na mabangis na hayop lang ang nakaengkwentro nila at nanakit sa kanyang mga pamangkin. Kitang-kita raw kasi ng dalawa niyang mga mata na merong tila mga galamay ng pusit na lumabas sa bibig ng nasabing mabangis na hayop. Dahil tuloy sa mga kwentong yon ay nagduda ang ilang mga tao. Lalo na at kilala si Mang Kayong sa lugar na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Habang pauwi ay napadaan si Aling Kingking sa paupahan ni Kapitan Tiago. Nang makita niya sa bandang poso si Magnus ay eksakto na bigla yung natumba. Sa taranta na matandang babae ay nabitiwan niya ang hawak na supot at nagmamadaling lumapit sa gwapong lalaki para tumulong. Nakita niya pa ang bandang kaliwang hita noon na nagdurugo dahil parabang nahiwa sa gilid ng bakal ng poso. Ayos ka lang ba, Magnus? Ayos lang ho. Nadulas ako eh.
Nagdugo tuloy itong... Gamutin mo kagad at kuskusin ang bawang para hindi ma-impeksyon. Salamat to. Grabe naman ang pagdurugo niyan. Saka ba tumama? Diyan sa kanto ng poso? Ay nako, kinakalawang pa naman na yan. Magpaturo ka ng ineksyon anti-tetanus sa center. Libre at wala naman yung bayad. Mahirap na kapag natetano ka. Sige ho. Susundin ko pa yung sinabi nyo. Lilinisin ko lang muna ito. Nang tingnan niyo ni Aling Kingking, ay ganoon na lang ang pagkagulat niya dahil para yung hiwa ng patalim. Minasdan niya saglit ang poso at naningkit ang kanyang mga mata sa pagtataka dahil hindi naman ganoon katalim ang nasabing gilid ng poso. Hindi na lang niya pinagtuunan ng pansin dahil nakita niya ang supot na pinaglalagyan ng lumang mga tinapay. Binalikan niya yon at nang muling bumaling ng tingin sa makisig na lalaki ay naglalakad na yung papasok sa loob ng bahay nito. Di na niya sinundan yon dahil naisip niya ring baka mahuli na sa pagpapakain sa mga alaga niyang pusa. Kinagabihan, nang makita niya ang pusang itim, ay ganoon na lang din ang gulat niya dahil meron tong sugat sa kaliwa ng dulong hita. Anong nangyari sa iyo, ha? Kakagala mo siguro yan at nasabit ka sa mga matutulis na bagay. Halika na, kumain ka na. Nagmiyaw lang ang itim na pusa bago kumain at hinayaan na ngayon ni Aling Kingking. Nang matapos na, ay isa-isa na niyang pinapasok sa kulungan ang mga pusa. Naiwan naman sa paboritong tambayan sa bakod ang sugatang hayop na nakatingin lang sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay parabang bigla na lang nangilabot ang matandang babae. Hindi niya rin maintindihan pero parabang naging malaman o makahulugan ang titig ng nasabing pusa. Umiwas kagad siya ng tingin at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Pagsilip sa bintana ay bigla na lang nawala ang itim na pusa pero hinayaan na lamang niya muna yon. Parang tama nga yung sinabi ni Dayang-Dayang ah. May kakaibang sa titig ng pusang yon. Nakakakilabot naman. Naudlot na sa pagsasalita ang matandang babae dahil isang nakakapangilabot na alulong ng aso ang kanyang narinig mula sa hindi kalayuan. Sinundan din to ng tahulan ng mga aso sa iba't iba pang panig ng baryo. Pagkatapos yung marinig ay dumiretso kagad siya sa kwarto at nanalangin dahil alam niyang hindi magandang pangitain ang ganoong bagay. Bilang isang matandang babae ay subok na ni Aling Kingking ang patungkol sa pag-alulong ng aso sa gabi. Panginoon, ingatan mo nawa ang mga tao dito sa baryo namin. Ilayo mo ang lahat sa kapahamakan, lalo na ang mga taong malapit sa puso ko, katulad ni na Dayang-Dayang, Dino, Kapitan Tiago at ang iba pa. Dinadasal ko rin ang magkapatid na Porcelana at Morena na sa kabila ng kagaspangan ng pag-uugali nila igawad mo pa rin sa kanila ang mabilis na kagalingan. Pati ang mga alaga kong pusa. Kayo na ang baala sa lahat. Masunod nawa ang nais mo sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos siyang sabihin yon, ay matiwasay na nga siyang nakatulog. Kinabukasan, sa biyaya ng Panginoon ay wala namang naiulat na namatay sa taga-baryo. Laking pasalamat ni Aling Kingking dahil alam niyang tinupad ng Panginoon ang kanyang panalangin. Naging kampante na rin siya hanggang sa mga sumunod pang araw at mga gabi. Sa tuwing nakatambay ang itim na pusa sa itaas ng bakod, pakiramdam niya ay parabang may mga matang laging nakamasid sa kanya. Sa tuwing umaalis yun, ay nagiging komportable na siya. Kaya naman nagkaroon na tuloy siya ng agam-agam na pakainin ng pusa. Subalit sa kabilang banda, naawa pa rin siya dahil kahit papaano ay hayop pa rin naman ito. Biyernes ng alas 4 ng hapon. Kagagaling lang ng magkapatid na Porcelana at Morena sa pagamutan para sa ikalawa nilang turok ng anti-rabies. Nagkagulong kanilang bahay dahil naguhurimentado ang tiyuy nilang si Mang Kayong. Ayon sa Ginoo, habang natutulog ay sinalakay na naman siya ng nilalang na sumalakay din sa kanyang mga pamangkin. At sa pagkakataong yon ay masasabi na niya ang buong itsura ng nasabing nilalang. Para lang daw yung ordinaryong pusang itim na may magkaibang kulay na mga mata,
Pero ang nakakatakot ay may lumalabas na mga galamay ng pusit o pugita sa bibig nito. Nagsisisigaw si Mang Kayong sa labas ng bahay habang hawak-hawak ang taga. Kaya kaagad siyang pinatalima ni na Kapitan Tiago at ng iba pang opisyal ng baryo. Mabuti na lang ay napahinahon siya at dinala sa tanggapan para kausapin. Doon nga ay napag-alaman siyang lasing na naalimpungatan kaya binaliwala na lang din ang kanyang mga sinasabi. Kahit kailan talaga tong si Mang Kayong, perwisyo na sa mga taga-baryo. Nagdadala pa ng takot eh. Buti na lang at hindi na siya pinaniniwalaan sa mga sinasabi niya. Ay nako, tumatandang paurong. Ay, Gina, ikaw talaga. Huwag ka magsalita ng ganyan sa mga nakakatanda sa'yo. Alam naman natin na hindi magandang ihemplo si Kayong sa mga taga-baryo. Pero hindi rin magandang magsalita ng ganyan sa kapwa. Eh, pasensya na ho, Aling Kingking. Nadala lang ako sa emosyon ko eh. Mawalang galang na. Anong meron dito sa plaza at ang daming tao? Ay, ikaw pala yan, Magnus. Nako, wag mo nang abalahin ang sarili mo. Nakikiusyoso lang kami rito dahil yung isang pasaway na matandang taga rito, si Mang Kayong, naalimpungatan yata at lasing kaya nagwala-wala. Nakakita raw siya ng itim na pusang may pusit sa bibig eh. Nakakatawa eh, no? Pusa, may pusit sa bibig? Nakita siya ng puskit? Ano? Puskit? Oo, puskit. Ano yung puskit na yan, iho? Isang klase ho ng aswang. Aswang? Eh, sa tanda kong to eh, parang ngayon lang ako nakarinig ng ganong tawag sa aswang. Kasi, ang puskit ay isang kakaibang uri ng aswang na nagaan yung pusa sa lupa at nagaan yung pusit naman kapag nasa tubig. Ang angkan nila galing daw sa dalawang magkaibang uri ng aswang na kung tawagin ay kiwig at magindara na nagkaibigan. Pero yung nakita ni Mang Kayong, itim na pusa raw na ang bibig katulad ng sa pusit eh. Yung sinabi mo, ang puskit nagpapalit lang ng pusa o pusit. Paano nangyari yun? Ayon sa mga sabi-sabi, may mga puskit na kayang paghaluin ang pagpapalit ng anyo. Pero bihirang-bihira lang. At kalimitan naman sa kanila, mas pinipili ang anyong pusa kaysa sa pusit. Dahil yun ang mas komportable. Ayos Hindi siya nakakatakot ng aswang sa totoo lang. Pero delikado sila kung magalit. Ang taong merong atraso ay hindi nila tatantanan kahit na magtago pa yun sa malayong lugar. Masusundan at masusundan nila yun. Hindi ko sukat akalain na meron palang ganong klase ng aswang. Nakakakilabot naman kung merong puskit na gumagala rito sa lugar natin. Hindi naman sila dapat nakatakutan dahil hindi naman sila basta-basta umaatake sa mga tao nang walang dahilan. At saka, pasensya na Magnus Para sa akin lang naman, hindi ganun kapani-paniwala yung mga sinasabi mo Ngayon lang kasi talaga ako nakarinig ng ganong klase ng aswang. Kapag nakakita ako nun sa dagat, baka gawin ko lang kalamaris yun Biglang sumeryoso ang pagmumukha ni Magnus matapos yung marinig. Natigilan na lang din sila sa usapan dahil dumating na rin bigla si Dayang-Dayang at inaya na silang lahat. Pagdating sa bakery ay humiwalay na ang gwapong binata. Napatingin naman sa kanya si Aling Kingking at muling napabaling ang atensyon sa sugat niya sa kaliwang hita. Napakibit-balikat na lang ang matandang babae pagtingin doon at pagkatapos noon ay umuwi na sila ng bahay. Pagkatapos ng pagwawala ni Mang Kayong, makalipas ang ilang araw ay dinala na nga sa pagamutan ng Ginoo. Tila mas lalo raw lumala ang nangyayari at para nang nababaliw. Palagi nga niyang bukang bibig ang tungkol sa puskit. Dahil tuloy doon ay mas nabahala ang mga pamangkin niyang sina Porcelana at Morena. At sa mga sumunod na linggo, napasin na nga ni Aling Kingking ang pagbabago sa ugali ng kanyang ibang alagang pusa. Naging mailapang ilan. Ang iba naman ay ayaw nang bumalik sa kulungan kapag nakikita ang pusang itim. Isang gabi, pagkagaling niya sa isang padasal, pag-uwi ng bahay ay nakita niyang nanginginig sa ilalim ng mesa ang pusang puti na si Mingming.
na siyang pinakamatanda niyang alaga. Kagad niya yung nilapitan at kinausap na parang isang tao. Nag-alala din siya dahil paanong nakakawala ang nasabing pusa sa kulungan. Oh, ano bang nangyayari sa iyo, Mingming? Bakit nandiyan ka? At paano ka nakawala sa kulungan? Lumapit ang marahan ng pusa kaya kinuha niya to at kagad kinalong. Pagkatapos ay sumilip siya sa bintana at nakita nga niyang nakabukas na ang pinto ng kulungan. Dala-dala si Mingming ay lumabas siya ng bahay pero nang malapit na ay tumalon ang nasabing pusa at tumakbo ulit papasok sa loob. Nakita niya rin ang isa pang pusa na wala ng buhay malapit sa bakod kung saan madalas tumambay ang pusang itim. Wala na itong bakas ng sugat ngunit tuwid at naninigas na ang tuyot na katawan habang nakadilat ang mga mata sa kawalan. Diyos ko po, anong nangyari sa iyo? Labis na nalungkot ang matandang babae dahil sa matagal na panahon ay ngayon na lang siya ulit namatayan ng pusa. Pinuntahan niya kagad si Dino para ipalibing ang nasabing hayop pero dahil wala ang magkapatid sa bahay nila kaya umuwi na lang muna siya. Nang nasa tapat ng paupahan ni Kapitan Tiago ay nakita niya si Magnus kaya ito na lang ang pinakasuyuan niya. Pumayag naman kagad ang gwapong lalaki dahil hindi na rin naman siya abala. Pagdating nila sa bahay ay halatang halata na tila nangingilag ang mga pusa kay Magnus. Pero hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin ni Aling Kingking ang tungkol dito. Mas pinaglaanan niya ng oras ang paglilibing sa isang pusang namatay. Ano po bang nangyari sa pusang to? Parang tuyot ang katawan niya. Para siyang sinipsipan ng dugo o ng kung ano. Hindi ko rin alam eh. Pero nakakalungkot kasi namatayan ako ng alaga. At saka para silang takot na takot. Palagay ko may mabangis na namang hayop na nagpapagala-gala dyan sa likod na doon galing sa kakahuyan. Nako, mag-iingat po kayo kung meron talagang mabangis na hayop ha. Hindi naman yan sila nakakatalon sa mataas na bakod eh. Yung misteryosong pusang itim lang, yun ang nakakatawid dyan. Misteryosong itim na pusa? Misteryoso talaga yung pusang yon. Parang may kakaiba sa kanya eh. Teka, hindi kaya yun ang puskit na sinasabi mo, Magnus? Hindi ko rin ho alam. Nako, hindi kaya yun ang gumagawa nito sa alaga kong pusa. Bigla tuloy akong kinabahan eh. Baka naman ho, may dahilan talaga kung bakit namatay ang pusa nyo. Di nga po, may mga kasabihan na kapag namamatay ang alagang pusa, ibig sabihin daw po sinasalo nito ang anumang kapahamakan sa nagmamay-ari sa kanya. Hindi na sumagot ang matandang babae. Tumingin na lang siya sa gwapong lalaki habang naguhukay ng lupang paglilibingan sa pusang namatay. Nang matapos na, ay inaya na nga muna ni Aling Kingking si Magnus na maghapunan. Tatanggi pa sana ang binata pero humalimuyak ang masarap na luto niya kaya napaupo yun kagad sa harap ng hapagkainan. Kaya lang ay bigla naman silang nakarinig ng malakas na sigaw mula kay Mingming na nasa ilalim pala ng dining table. Nagulat ang matandang babae nang makitang reaksyon ng pusa. Takot na takot yung kay Magnus. Kitang-kita ang panginginig habang nagsusumiksik sa kanya. Natatakot ba siya sa akin? Sa katunayan kanina pa siya ganyan pagdating ko rito. Para siyang may kinatatakutan. Bago ko nga rin sana ibalik doon sa kulungan bigla ba naman siyang tumalon at bumalik dito sa loob ng bahay? Hindi ko kaya may nangyari pagkalis niyo rito sa bahay? Palagay ko nga. Kasi pagdating ko, nakabukas na yung pinto ng kulungan nila Tapos, kanya-kanya na yung mga alaga kong pusa. Ganun po pala? Kumain na nga muna tayo at baka gabihin ka sa pag-uwi mo. Sige ho. Pagkalipas ng ilang minuto, pagka-uwi ni Magnus, ay pinakain na nga muna ulit ni Aling Kingking ang natitirang pusa. Malungkot pa rin siya dahil sa nangyari, pero tinanggap na rin niya ang mga to. Dahil alam niya naman na ganun talaga ang buhay ng mga pusa. Hinayaan na lamang din muna niya si Mingming sa loob ng bahay dahil ayaw talaga nito sa kulungan. Lumipas pa ang ilang araw.
Ang akala na matandang babae ay tapos na ang lahat, pero nagulat siya dahil paggising niya isang araw ay 1, 2 hanggang 3 pusa pa ang sumunod na natagpuang patay sa loob ng kulungan. Pare-pareho ang kinahinatnan ng lahat. Tuyot na tuyot ang katawan. Dilat na dilat ang mga mata pero walang palatandaan ng kagat. Wala ring ingay sa gabi na senyales ng nakipagpambuno ang mga pusa. Nang matapos ng mailibing ang mga yon, ay tinulungan siya ni Dayang-Dayang na ipatingin sa veterinaryo ang mga alaga niyang pusa. May nagpunta sa kanilang bahay at isa-isang ang chinek-up ang mga nasabing hayop. Wala namang nakuhang nakakahawang sakit, kaya nahiwagaan sila sa kinamatay ng 4 na pusa. Ang hinala ng veterinaryo ay merong hayop o insekto na pumapatay sa mga pusa katulad ng kobra o kung ano pa. Dahil doon ay ipinalinis na nga muna ni Aling Kingking ang kulungan ng pusa para masigurong walang nakamamatay na hayop na manahan sa lugar. Pagkatapos ng mga ganap, napabalikwas ng bangon si Aling Kingking mula sa pagkakaidlip. May narinig kasi siyang kaluskos mula sa kisame. Mabilis to, mabigat at parang isang hindi ordinaryong hayop. Dali-dali siyang bumangon at kinuha ang gasera. Habang naglalakad patungong sala, naramdaman niyang may malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang batok. Ay nako, ano ba yon? Napatingin siya sa bandang bubong bago muling nagpalinga-linga sa paligid hanggang sa pinakasulok ng sala. Nakita niyang naroroon ang pusang itim. Nakatitigto sa kanya at hindi gumagalaw. Hindi rin ito lumalapit na parang isang libulto, ngunit ang magkaibang mga mata ay kumikislap sa dilim. Nawala rin ang ingay sa bubungan, kaya naisip niyang gawa lang to ng nasabing pusa. Nakahinga tuloy siya ng maluwag kahit na papano. Ikaw lang pala, Itim. Anong namang ginagawa mo dyan, ha? Pumasok ka pala talaga rito? Natigilan na siya nang makitang tumakbo si Mingming papasok sa loob ng kwarto na parang takot na takot. Napabuntong hininga na lang siya at hinayaan na ito. Bumalik siya sa kwarto ngunit nang mahiga na ay nagulat siya dahil sumisigaw-sigaw na si Mingming. Napabalikwas kagad siya ng bangon. Pagtingin niya sa harapan ay ganun na lang ang pagkagimbal niya pagkakita sa pusang itim. Paano ay naging isa na nga tong puskit katulad ng ikinukwento ni Magnus. Kitang-kita ng dalawa niyang mga mata kung paanong mula sa bibig ng nasabing pusang itim ay lumabas sa mga galamay ng pusit. Nilingkis na mga yon si Mingming na nagmamakaawa at tumihingi sa kanya ng tulong. Dahil naman sa takot ay naistatwa na lang si Aling Kingking habang nakatingin sa karumal-dumal na pangyayari. Dumiretso ang mga matutulis na galamay ng puskit papasok sa loob ng bibig ng kaawa-awang si Miming. At unti-unti ngang hinigop ng aswang ang dugo at laman loob nito. Nang matapos na ay nanuyot at nanigas na nga ang walang kalaban-laban na pusa bago bumagsak sa sahig. Pagkalaon ay humarap sa kanya ang itim na pusa na nanatili ang galamay ng pusit sa bibig. Ilang saglit pa ay unti-unti na nga tong nag-anyong tao pero pumikit na ang matandang babae habang napapasigaw sa sobrang takot. Diyos ko po, Mingming, tulungan niya ako! May puskit na pumatay sa pusa ka! Kasunod noon ay naramdaman na lang niya ang pagdampi ng malagkit na kung ano sa kanyang mukha. Pagdilat ng mga mata niya ay naaninag niya ang galamay ng puskit kaya nataranta siya at napabalikwas ng bangon. Basang-basa siya ng pawis habang dinidilaan ni Mingming sa mukha na para siyang ginigising kanina sa matinding bangungot. Napanaginipan ko lang pala. Panaginip lang pala yun. Diyos ko po, napanaginipan ko ang puskit. Salamat Panginoon at walang nangyaring masama. Paglabas ng kwarto ay nakita niya ulit sa bandang bintana ang itim na pusa. Nakatayo sa pasimano at hindi gumagalaw at ang mga matang magkaiba ang kulay ay nakatutok sa kanya habang walang kurap. Siya na lang ang umiwas ng tingin hanggang sa umalis na lang yon at tumalon palabas ng bakuran. Magmula nang mangyari ang panaginip na yon ay tila naging mas mapagbantay si Aling Kingking. Bawat ingay sa bubong
Bawat kaluskos sa silong ng bahay ay pinakikinggan, pinakikiramdaman niyang mabuti. Malakas na kasi talaga ang kutob niya na para talagang merong kakaiba na hindi niya mawari. Alas 5 ng hapon ng Huwebes, pinatingin niya ulit kay Ma'am Piping ang kulungan. Pinadoblehan niya ang harang para hindi mapasok ng mga iba pang hayop. Eksakto na nakatambay ang itim na pusa sa ibabaw ng bakod at nang makita yon ng ginoong karpintero ay tila nagulat siya. Aba, Aling King, hindi ko akalain dito mapapatpad ang pusa ng Boroluma. Boroluma? Yung pinakadulo-dulo ang baryo rito sa probinsya natin? Hindi ba alam na doon galing yung mga ganyang klase ng pusa na may makaibang kulay? Teka, di ba yung baryo Luma ang sabi-sabi maraming Maraming ang aswang sa baryo Luma, kaya nag-aalisa na mga tao ron eh. Di ba nga, doon ako lumaki kaya alam na alam ko at kabisadong-kabisado ko ang mga ganyang klase ng pusa. Naglipa na talaga ang mga ganyang uri doon. Anong ibig mong sabihin? Na aswang ang pusang yan? Ay, hindi ako ang nagsabi niyan. Ikaw yung nagsabi. Marami kang alam na uri ng aswang, hindi ba? Sakto lang naman. Pamilyar ka ba sa aswang na puskit? Puskit? Ay oo. Narinig ko na yan isang beses sa lolo manuluto ko. Yung puskit daw, isa sa mga matatandang klase ng aswang. Hindi sila masyadong kilala sa totoo lang at bihirang-bihira silang mabanggit. Ano raw yung mga aswang na yun eh? Kumbaga sa tao, mga vegetarian. Hindi sila mahilig kumain ng tao. Tapos, nagaan yung pusa at pusit sila. Ang alam ko pa nga yung iba nun, kaya pang magsakuneho. Pero, bihirang-bihira raw sabi ng lolo ko. Kaya nga sila tinawag na puskit kasi pusa, kuneho at pusit. Puskit? Posible kaya na puskit ang pusang itim na yan? Sa totoo lang, mahirap malaman eh. Baka hindi natin alam, may nakain na tayong pusit na aswang pala. Pero ang tanda kong sabi ng lolo ko, hindi ko yun makakalimutan na kapag nag-anyong pusa ang mga puskit, malalaman lang na isa silang aswang kapag pinakain sila ng tinik ng isda. Madalas daw na takot o umiiwas sa mga kagaya nila sa kahit anong lamang dagat. Mas gusto nila mga sariwang karne ng hayop at bihira lang din sila kung tumikim ng tao. Ang mga binibiktima lang nila ay mga taong may maitim na budhi. Nararamdaman at nakikita nila mga aura ng ganong uri ng tao. Napakunot ng noo ang matandang babae at sabay pa silang napatingin sa pusang itim na tumayo at tumalon papunta sa malayo. Nagpatuloy naman si Mang Piping sa pagkukwento at nabahagi nga nito ang kalagayan ngayon ni Mang Kayong. Nang matapos na sa paggawa ng kulungan ay nagpaalam na rin ang karpentero dahil may iba pa siyang aasikasuhin. Mabilis na lumipas ang oras. Kinahapunan ay nagdala ng malaking yellowfin tuna ang magkapatid na Dayang-Dayang at Dino. At katulad ng nakasanayan sa tuwing magdadala sila ng may uulam, ay doon na rin sila kumakain. Pagkatapos magapunan ay halata sa boses ng mga pusa ang pagka-excited dahil amoy na amoy nila ang isda. Dali-dali namang hinatag ni Aling King ang pagkain ng mga hayop dahil alam niyang galak na galak ang mga alaga niya. Ngayon na lang kasi ulit ang mga to makakakain ng isda. Subalit, laking pagtataka niya nang nilagyan ng pagkainan ng pusang itim. Nanayo mga balahibo noon na tila galit na umangil sa kanya. Iwas na iwas ang nasabing pusa kaya bigla niya tuloy naalala ang sinabi ni Mang Piping kaninang hapon. Pero ang tanda kong sabi ng lolo ko hindi ko yung makakalimutan na kapag nag-anyong pusa ang mga puski, malalaman lang na isa silang aswang kapag pinakain sila ng tinik ng isda. Madalas daw na takot o umiiwas sa mga kagaya nila sa kahit anong lamang dagat. Mas gusto nila ang mga sariwang karne ng hayop. Kung totoo yung sinasabi ni Piping, ibig sabihin lang nito, itong pusang itim Aling King, ayos lang mo ba kayo? Ay, oo,
Ayos lang ako din na. Nasaan ang ate mo? Nauna na ho sa loob. Siya na raw kasi ang maghuhugas sa mga pinagkainan natin. Yung pusang itim, tumakbo na palayo eh. Mukhang hindi mahilig sa isda. Ngayon lang ako nakakita ng pusang hindi mahilig sa isda. Napakapihikan nun ah. Hindi na umimik ang matandang babae dahil naglalaro pa rin sa utak niya ang mga pinagsasasabi ni Mang Piping kanina. Doon niya rin napagtagni-tagni ang lahat, lalo na nung mga nangamatay ang ilan niyang alagang pusa. Naisip niyang bigla na ang puskit na nagpapanggap na itim na pusa ang gumawa nito. Maya-maya pa nang aalis na ang magkapatid ay tila gusto niyang pigilan ang mga yon at patulugin muna sa kanyang bahay. Bigla kasi siyang natakot dahil baka muling bumalik ang puskit at siya naman ang pag-interesan. Mabuti na lang din ay naalala niyang hindi nga raw mahilig mambiktima ng tao ang aswang na puskit. At mabilis namang lumipas ang oras. Pasado 12:00 ng hating gabi. Nakapagtatakang gising pa rin si Aling Kingking, pero nanatili lang siyang nakahiga sa kama. Hanggang sa mga oras na yun kasi ay tumatakbo pa rin sa utak niya ang pagiging puskit ng itim na pusang madalas na magtambay sa kanyang bakuran. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na siya ng ingay mula sa likod ng bahay. Nagmamadali siyang tumayo at tinungo ang kulungan ng mga pusang alaga at ganun na nga lang ang gulat niya nang makita ang mga takot na mukha ng mga pusa. Kamuntikan na rin siyang matumba nang biglang tumalon sa kanya si Mingming. Mabuti na lang din ay napasandal siya sa pader habang hawak-hawak ang nasabing pusa. Mingming, ano ba nangyayari sa'yo? Nagsumiksik ang alaga niyang pusa kaya dali-dali rin siyang kumilos. Kahit medyo nahihirapan, ay nilapag niya saglit ang nasabing pusa at lumabas siya ng bahay saka binuksan kagad ang pinto ng kulungan dahilan para magpulasa ng mga pusa papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos noon ay nakarinig na nga siya ng nakakakilabot na along ng mga aso sa hindi kalayuan. Sinundan na naman yon ng kahulan ng iba pang mga aso hanggang sa makarinig na siya ng garalgal na tunog ng tila isang babangis na hayop sa likod ng bakod. Pagtingin niya sa mga pusa ay tila mas lalo yung mga nataranta, kaya bumalik na kagad siya sa loob ng bahay at nagkandado ng pinto. Dumungaw pa siya sa bintana hanggang sa makakita na nga siya ng galamay ng pusit na paakyat sa bakod. Yung pa lang ang nakikita niyang kabuuan pero alam na niya sa sarili na aswang na puskit yon. Diyos ko po, totoo ngang may puskit dito sa baryo namin. Katulad niya ay nataranta na nga rin ng mga pusa kaya dali-dali niyang inakay ang mga ito papunta sa kwarto. Binilang pa niya ang mga alaga at nagtaka siya dahil kulang ng isa. Nang makita niyang nawawala ang pinakakuting, ay muli niyang binuksan ang pinto ng kwarto at doon nga sumambulat sa kanyang paningin ang nakakakilabot na mukha ng puskit. Nakatunghay yun sa bintanang hindi niya naisara at tila gumagala-gala ang mga galamay ng pusit sa bibig. Nang magmiyaw ang kuting na nasa ilalim ng dining table, ay bumulusok din doon ang mga galamay ng pusit. Diyos ko po, kinuha niya yung kuting! Sinubukan pang tumakas ng nasabing hayop pero hindi na ito nagawa pa dahil nilingkis nga ng galamay ng puskit. At para tuluyan ng hindi makalaban ay binali ng aswang ang mga paa ng kaawa-awang kuting. Nagsisisigaw lang yon hanggang sa simulan na nga ng aswang ang pagpasok ng mga galamay niya sa loob ng katawan ng kuting. Kitang-kita ni Aling Kingking ang lahat. At sa pagkakataong yon ay hindi na nga to isang panaginip pa. Naiyak na lang siya pero wala na ring nagawa. Kaya isinara na niya ang pinto dahil baka sumalakay pa ulit ang aswang na puskit. Nagsumiksik siya sa isang sulok habang ang mga natitirang pusa kabilang na si Mingming ay pumalibot din sa kanya. Parehong-pareho silang takot at naghihintay na lumipas na kaagad ang oras hanggang sa nakarinig na nga sila ng malakas na kalabog sa pinto ng kwarto. Doon ay mas nahintakutan ng matandang babae habang umiiyak. Lumayan mo ako! Lumayan mo na kami, puskit! Bawa ka sa mga alaga kong pusa! Inosente silang lahat at walang kalaban-laban! Sila na lang ang kasiyahan ko sa buhay!
Nagpatuloy ang kalabog kaya lalong nataranta si Aling Kingking dahil para bang masisira na ang pinto. Bakit hindi na lang yung mga masasamang tao rito sa baryo ang pagdiskitahan mo? Huwag na ang mga inosenteng alaga ko na walang kalaban-laban. Pakiusap naman, lumaya mo na kami, aswang. Huwag ang mga pusa ko. Sa isang iglap ay biglang tumigil ang pagkalabog ng pinto. Dahil doon, kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Aling Kingking. Naramdaman na rin niya maya-maya na wala na nga roon ang puskit dahil hindi na natataranta ang mga alaga niyang pusa. Habang napapabuntong hininga, ay niyakap niya ang mga alaga na para mga inosenteng bata lang. At dala na matinding pagod at malalim na pag-iisip, ay nakatulog na nga rin siya ng mahimbing. At nagising lang matapos marinig ang malakas na boses ni Dayang-Dayang sa labas ng bahay. Napabangon siya kaagad kahit nahihirapan at dali-daling pinagbuksan ng pinto ang babae. Nagulat pa ngayon dahil ang daming pusa na nasa loob ng bahay. Oh, bakit nasa loob tong mga pusa niyo, Aling Kingking? Hala, anong nangyari? Bakit ganyan ang mga mata niyo? Umiyak ko ba kayo? Sa maniwala ka man o sa hindi, sinalakay kami ng puskit. Puskit? Yung kinukwento ni Dino sa akin na isang uri raw ng aswang na sinabi sa inyo ni Magnus. Diyos ko po, totoo ba yun, Aling Kingking? Natigilan na ang babae dahil nakita niya sa likuran ng matandang ginang sa bandang kusina ang patay at naninigas na kuting sa sahig malapit sa bintana. Napalingon din tuloy doon si Aling Kingking. At hindi na ngayon masyadong nagulat sa nakita. Napaluhan na lang siya dahil mahal na mahal pa naman niya ang kuting na yon. Natutup ni Dayang-Dayang ang bibig habang papasok sa loob ng bahay. Tinungo nila ang nasabing kuting at pareho nang napayak ng makita ng malapitan ang naging kalagayan ng kawawang kuting. Hindi ko siya nailigtas. Takot na takot ako sa nakita ko. Akala ko katapusan na ng mga alaga akong pusa. Akala ko rin ay katapusan ko na. Halos muntikan na akong atakin sa puso. Aling Kingking, delikado na ho ito. Hindi na to basta-basta biro. Kailangan ho itong malaman ni Kapitan Tiago at maabisuan din ng mga taga-baryo. Sumang-ayon na matandang babae sa suwestyon ni Dayang-Dayang. Kaya pagkatapos pakainin ng mga alagang pusa, ay nagtungo kagad sila sa tanggapan ng baryo at kagad ipinaalam sa kinauukulan ng tungkol sa nangyari. Hindi naman halos mapaniwalaan ni Kapitan Tiago ang mga nangyari. Mabuti na lang din ay pinakita muna nila ang bangkay ng kuting. Sumigunda rin si Mang Piping na siyang may alam sa aswang na puskit. At matapos ang pag-uusap na yon, ay mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Naging maugong tuloy ulit ang pangalan ni Mang Kayong dahil siya ang sinasabing unang nakainkwentro sa puskit na inakala ng mga taga-baryo na kabaliwan niya lang. 3 araw ang lumipas dahil sa nangyari ay sinamahan nga muna ng magkapatid na Dayang-Dayang at Dino si Aling Kingking sa bahay niya. Naging madalas din ang paglibot ni na Kapitan Tiago kasama ang mga pulis baryo sa lugar para mapanatili ang kaligtasan hindi lang sa bahay ng matandang babae kundi pati na rin sa buong baryo na may alagang mga hayop. Naging maayos sa mga sumunod na araw at gabi. Hindi na nga rin nagpakita ang aswang na puskit. Tila kasi natunugan na nito na pinaghahanap na siya ng mga tao sa baryo. 7:30 ng gabi. Katatapos lang nilang magapunan nang dumating si Mang Piping na merong dalang lumang bayong. Pagkapasok sa loob ng bahay ay pinagtimpla kagad siya ni Dayang-Dayang ng kape habang nakikipag-usap kay Aling Kingking. Napasadya ka yata, Piping. Medyo gabi na. Ano ba yung dala mo? Pagkain ba yan ng mga pusa? Pasensya na, Aling Kingking. Pero hindi ito pagkain ng mga pusa. Magmula nang pumunta ako rito nung inayos ko yung kulungan ng mga alaga mo kakauwi ko lang ho galing sa misis ko sa bayan. Nabalitaan ko ho kay Kapitan Tiago ang nangyari kaya nagmadali akong sumadya rito kahit gabi na. Ay, ganun ba? Salamat dahil nag-abala ka pa. Pasensya na kung kape na lang ang may hahandog ko sa iyo ha. Pinakain na kasi namin yung mga tira sa mga pusa Ay wala ho yun, Aling Kingking. Sinadya ko naman talagang magpunta rito dahil meron akong ibibigay sa inyo. Ay ano ba yon?
pangontra ho sa puskit. Mabuti na lang at may natira pa ako noon na binigay ng inay. Ang tanda kong kasangkapan nito halamang gamot na may halong katas ng hasang ng isda. Medyo maamoy ito kapag binuksan pero yung amoy na yon ang inaayawan ng aswang na puskit. Nang ilabas ni Mang Piping ang maliit na botelya ay tumambad nga sa kanilang paningin ang mamula-mulang likido sa loob nito. Kagad inabot ito ng Ginoo sa matandang babae na sinuri-suri naman ang maliit na botelya. Pagkatapos noon ay marami-rami pa silang napag-usapan patungkol nga sa tamang paggamit ng pangontra sa aswang na puskit. At ilang saglit pa ay nagpaalam na sa kanila ang nagbigay nito. Bago matulog ay nagtulong-tulong sina Aling Kingking, Dayang-Dayang at Tino sa pagsaboy ng pangontra. Sinunod nila ang tinurong instruksyon ni Mang Piping na sa isang tabong tubig magpapatak ng 3 beses. Hahaluin ito at yun na ang ibubuhos sa palibot ng bakuran. Sa ganung paraan ay hindi na makakapasok ang puskit dahil ayaw nito ang amoy ng mga malansang lamang dagat. Habang sinasaboy ang nasabing tubig na nakatasan ng pangontra ay pare-pareho silang napatakip ng ilong dahil sa sobrang lansa ng amoy. Nawala rin naman to kaagad pero ang bisa ay nananatili ayon pa kay Mang Piping. Pagkatapos noon ay isinama na ng matandang babae ang mga alagang pusa sa kwarto niya para doon matulog. Makalipas ang ilang oras, nasa kasagsagan na sila ng pagtulog nang mabulaw sila sa malakas at nakakakilabot na ungol ng kung anong halimaw sa labas ng bakuran. Pagtingin ni Aling Kingking sa mga alagang pusa, ay tila aligaga na nga ang mga yon at alam niya na kung bakit. Tumalon at nagtago kagad sa bisig niya si Mingming pero hinayaan niya lang ito. At ilang saglit pa nga ay sabay-sabay silang lumabas ng silid at pagdating sa sala ay napasilip kaagad sila sa bintana. Dahil kita roon sa gate kaya nakita rin nila sa tapat mismo ng daan ang pusang itim. Sa pagkakataong yon ay mas malaki na to kumpara noon. At ang magkabilang kulay ng mga mata nito ay tila kumikislap at ramdam nila ang galit ng nasabing halimaw. Yan na ba yung pusang itim? Parang mas lumaki siya. Parang kasing laki na ng normal na aso. Aswang na puskit nga raw yan at hindi isang pusa, ate. Huwag kayo masyadong lalapit sa bintana dahil meron niyang malapusit na galamay sa bibig at tumahaba yun ng husto. Hindi pa man natatapos ng matandang ginang ang pagsasalita, ay lumabas na nga ang nasabing malapusit na galamay sa bibig ng aswang na puskit. Nagulat ang magkapatid nang makita yon, lalo na nang bumulusok papunta sa kanila. Subalit natigil din ang nasabing aswang dahil walang ano-ano ay umalingaso na lang bigla ang pangontrang isinaboy ng 3 kanina sa palibot ng bakuran. Tila otomatikong bumalik ang malapusit na galamay sa bibig ng aswang at pagkatapos ay sumuka na yon ng sumuka. Napatakip din sila ng ilong dahil sa nangyari. Napakabaho at napakalansa kasi talaga ng amoy. Dumagana na yung pangontra ni Mang Piping. Oo nga, ang galing. Hindi na makalapit dito yung aswang na yan na pumapatay sa mga pusa mo, Aling Kingking. Huwag kayo magpakampante dahil hindi pa natin alam kung ano ang kayang gawin ng halimaw na yan. Eksaktong pagsabi nun ng matandang babae ay natapos na sa pagsuka ang aswang na puskit. Tinapunan sila nito ng pamatay na tingin bago muling nagpakawala ng nakakakilabot na ungol. Sinundan niyo ng alulong na mga aso sa iba't ibang bahagi ng baryo hanggang sa muling bumalasik ang tingin ng aswang. Maya-maya pa nga ay nagulat sila sa mga sumunod na nangyari. Unti-unti na lang kasing nagbago ang anyo nito. Ang mga paa ay humaba. Ang nasa likod ay naging paa at ang nasa harapan ay naging kamay ng tao. Subalit ang balat ay nanatiling mabalahibo na parang pusa, subalit mamasa-masa naman yon na parang lamang dagat. Humaba rin ang tenga na parang sa kuneho, at ang muka ay pinaghalong anyo ng pusa at tao. Hindi nagbago ang kulay ng mga mata, at ang mas nakakagulat ay pagbuka nito ng bibig ay sumulpot ang mga galamay ng pusit. At ang mas ikinagulat nilang lahat ay nang magsalita ang aswang na puskit. Ibigay niyo na ang mga pagkain ko. Dahil kapag hindi niyo binigay, magsisimula akong mambiktima ng mga taga-baryo. Siguradong hindi niyo magugustuhan kapag ginawa ko yun.
Subukan mo, Puskit! Nang makita mo hinahanap mo, buong taga-baryo ang tutugi sa'yo at hindi kami titigil hanggat hindi ka nahuhuli kung sino ka mang aswang ka! Pagsisisihan niyo tong ginawa niyo, lalo na ang nagbigay ng pangotra na to. Umagda kayo! Umagda kayo! Umungol na naman ng malakas ang aswang na Puskit at pagkatapos noon ay nag-anyo na tong pusa at tumakbo palayo. Nagdatingan na rin kasi ang mga barangay patrol at hinabol na nga ang nasabing halimaw na hindi rin naman nahuli. Nakahinga ng maluwag sina Aling Kingking, Dayang-Dayang at Dino dahil na siguro nilang hindi na nga makakapasok talaga sa bakuran ang nasabing Puskit. Nakita niyo ba yung itsura ng Puskit kanina? Hindi ko lang maalala pero parang merong kahawig ang mukha niya eh. Kahit pa nasaan yung parang pusa. Oo nga, hindi ko alam pero parang nakita ko na siya. Hindi muna umimik si Aling Kingking sapagkat iniisip niya rin nga na pamilyar ang mukha ng nasabing aswang. Hindi lang din niya mabusesan dahil parang demonyong galing sa hukay ang boses niya kanina. Makalipas ang higit kalahating oras ay bumalik si Kapitan Tiago kasama ang ilang pulis baryo. Ipinaalam nga ng namumuno na hindi na nila naabutan pa ang aswang na Puskit. Pero magpapatuloy pa rin sila sa pagbabantay sa buong baryo upang masiguro na hindi na yun makakapambiktima ng kahit na anong alagang hayop. Kinabukasan, pagsikat ng araw, pumutok nga kagad ang balita patungkol sa aswang na Puskit. Subalit, ang mas ikinagulat ng lahat ay ang kahindik-hindik na nangyari kay Mang Kayong. Ayon kasi sa magkapatid na Porcelana at Morena, namatay daw ang kanilang tiyuhin mga bandang 3:30 na madaling araw. Naabutan na lang daw to na nagbabantay na wala ng buhay. Pero ang nakakagulat ay tuyot na tuyot ang katawan ng Ginoo na parang hinigop ang buong lamang loob at ang dugo sa loob ng katawan. Dilat ang mga mata, nakanganga ang natutuyong bibig, habang nakalawit ang nagbabayulet na dila. Bigla tuloy na ikonekta ng mga taga-baryo na posibleng aswang na Puskit ang gumawa nito sa kaawa-awang Ginoo. Ito rin ang hinala ni Aling Kingking dahil nga sa sinabi ng halimaw na mabibiktima siya ng mga tao. Dahil tuloy sa nangyaring yon, ay nabahala at nakonsensya matandang babae matapos malaman ang sinapit ni Mang Kayong. Kaya nung pauwi sila galing sa bakery ay malungkot siya at tila wala sa sarili. Napansin kagad yon ni Dayang-Dayang kaya kinausap kagad siya para pagaanin ng kalooban. Bakit o ganyan ang itsura niyo, Aling Kingking? Pakidamdam ko kasi. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Kayong. Narinig mo naman yung sinabi ng Puskit na yon. Kapag hindi ko sinuko ang mga alaga kong pusa sa kanya, sisimulan niyang mambiktima ng mga tao rito sa baryo. Aling Kingking naman, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Hindi naman sigurado kung yung aswang na Puskit ang pumatay kay Mang Kayong. Baka ho, oras na talaga niya. Narinig mo naman siguro sina Porcelana at Morena kung paano namatay ang tiyuhin nila. Sigurado kung ang aswang na Puskit na yon ang may gawa nun. Huwag yun ang isisi sa inyo ang pagkamatay ni Mang Kayong. Hindi niyo yung kasalanan. Natural lang na ipagtanggol niyo ang mga alaga niyong pusa laban sa walang pusong aswang na yon. Tama ka. Hindi ko yun naman basta-basta pwedeng isuko ang mga alaga kong pusa sa aswang na yon. Pero ang magiging kapalit nito ang kapakanan ng mga tao rito sa baryo. Inuna na ng Puskit si Kayong at sigurado kong hindi pa yon titikil. Naudlot na sa pagsasalita ang matandang babae dahil narinig pala nila Porcelana at Morena ang usapan nila. Kanina pa kasi nasa isang gilid ang magkapatid. Galit na galit ang dalawa sa kanilang nalaman kaya kamuntikan pang magkaroon ng kaguluhan. Mabuti na lang din ay kaagad dumating si Dino at kasunod si Magnus na galing sa kung saan. Naawat nila ang magkapatid na nagwawala pero hindi ang mga boses ng mga yon. Ipinangalandakan nila ang mga ginawa ni Aling Kingking na pagtatanggol sa mga alaga kapalit ng mga taga-baryo. Mabuti na lang ay kilala na ng mga taga-roon ng magkapatid na Porcelana at Morena. Subalit may iilan pa ring naniwala sa mga sinasabi nila. Kaya marami rin ang nabahala at sumangguni kay Kapitan Tiago patungkol sa mga alagang pusa ni Aling Kingking.
Makalipas ang ilang araw ay naging mas mainit pa ang mga tao patungkol sa usaping yun. Masanay kasi ang paniniwala nila sa magkapatid. Dahil doon ay makailang beses nang merong pumasok sa bahay ni Aling Kingking para kunin ng mga pusa. Mabuti na lang ay nakikita palagi yon ni Dino at napagsasabihan. Nang malibing si Mang Kayong ay naging tahimik na ulit ang baryo patungkol sa usaping yon. Hindi na rin muna kasi nagpakita ang aswang na puskit kaya kahit papaano ay nakahinga ang lahat na maluwag. Hanggang sa isang gabi ng Biyernes, ginabi ng pag-uwi si Dino galing sa trabaho. Malapit na siya sa bahay ni Aling Kingking. Ang matandang babae naman at si Dayang-Dayang ay naghihintay sa kanya sa sala habang nag-uusap lang ng kung ano-ano. Ilang saglit pa ay nakarinig sila ng malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinundan din yon ng kahulan ng mga aso sa iba't ibang panig ng baryo hanggang sa sinundanan ng pagsigaw ni Dino. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Dayang-Dayang, boses yun ng kapatid mo, hindi ba? Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Kahit sino sa inyo! Si Mang Piping! Si Mang Piping! Si Dino nga yun? Ano kayang nangyayari? Pupuntahan ko siya. Dito lang ho kayo, Aling Kingking. Delikado rin sa labas. Pero nandun ho ang kapatid ko. Sasamahan kita. Wag ko, maiwan na lang ho kayo dito. Baka may mga pumasok na naman dito sa bahay ninyo at kunin ng mga pusa. Napabuntong hininga na lang ang matandang babae sapagkat alam niyang wala na siyang magagawa. Paglabas ng bahay ni Dayang-Dayang ay nagtungo kagad siya sa kwarto at nagdasal kasama ang mga pusa niya na nandoon muna nanunuluyan pansamantala. Ilang minuto lang ang nagdaan ay nakarinig na siya ng mga boses sa labas ng bahay. Paglabas ng kwarto ay nakita nga niya si Mang Piping na sugatan. Akay-akay ang Ginoo ni Dino, Kapitan Tiago at ng iba pa. Inilapag yun sa sala habang hinihintay ang ipinatawag na ambulansya ng punong baryo. Ano nangyari sa kanya? Nakasalubong ko lang si Mang Piping tapos may nakita kong sumunggab sa kanya sa likuran. Nakita ko yung mga galamay ng pusit. Yung pusket na yon. Diyos ko po, bakit pati si Mang Piping na inosente? Nanginginig ang mga kamay ni Aling Kingking sa nerbiyos dahil naalala na naman niya ang sinabi ng puskit noong huling sumalakay ito sa bahay niya. Dahil doon ay pinaupo na lamang muna niya si Dayang-Dayang at pinainom ng tubig para mapakalma. Sina Kapitan Tiago naman at ang ibang nandun ay nilapatan ng paunang lunas ang sugatang si Mang Piping. Hindi rin nila pinatutulog ang Ginoo dahil sa bandang batok ang natamo niyang sugat. Mabuti na lang din ay napatigil kahit papaano ang dugo dahil nilagyan ng kape ang mismong sugat. Hiyaw lang ng hiyaw sa sakit si Mang Piping habang sinasambit ang pangalan ng kanyang asawa. Ilang saglit pa, pagdating ng ambulansya ay isinakay kagad ng Ginoo. Nanatili lang sina Aling Kingking at Dayang-Dayang sa loob ng bahay at nakatanaw sa bintana. Kaya nahapyawan ng matandang ginang si Magnus mula sa hindi kalayuan. Nakatingin lang yon sa mga nangyayari at nang umalis ang sasakyan ay naglakad na rin yon palayo. Kasalanan ko to. Kasalanan ko tong nangyayari sa mga taga-baryo natin. Huwag yun na hong sabihin yan, Aling Kingking. Dahil wala ho kayong kasalanan. Napagdesisyonan na rin ng mga taga-baryo na hindi susuko ang mga alaga niyong pusa. Gumagawa ng paraan si Kapitan Tiago at patuloy na nagro-ronda ang mga pulis baryo para mahuli ang puskit na yon. Dahil naisip nila, iilan lang ho yung mga pusa nyo. Pag naubos yan, maghahanap na rin ng ibang mga alagang hayop yun. At kapag walang nakita, ganun rin, mga tao rin ang papatayin. Kaya dapat, ngayon pa lang, masupil na yung hayop na aswang na yun. Sinalaki ng aswang na puskit si Piping dahil sa akin. Dahil ayaw kong isuko sa kanya mga alaga kong pusa. Hindi ho totoo yan. Palagay ko ang dahilan kung bakit sinalaki ng hayop na puskit na yun si Mang Piping ay dahil sa lumapit siya kay Kapitan Tiago nung nakarang araw. Iminungkahi nga niya ang pangontra para maging ligtas ang lahat ng mga taga-baryo. Nagbigay din siya ng tamang paraan kung paano masisilo ang aswang na yun. Ay, ganun ba? Aling Kingking, yun naman ho pala eh.
Walang dahilan para sisihin pa ninyo ang sarili nyo dahil talagang pinupunterian na ng puskit si Mang Piping. Huwag ko kayong mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Eh sana nga ay matapos na ang mga ito. Mahuli na sana ang puskit na yon para maging payapa na ulit dito sa baryo natin. Pagkatapos ng saglit pang pag-uusap ay natulog na nga kagad silang tatlo. Kampante naman sila dahil alam nilang may pangontra ang buong bakuran laban sa aswang na puskit. Hinding-hindi yun makakapasok at makapambibiktima ng mga alagang pusa. Pasado 1:30 na madaling araw, naalimpungatan si Aling Kingking dahil nagsusumiksik na naman sa bisig niya si Mingming. Pagbangon ay nakita niya rin ang mga pusa na pare-parehong nagsisiksikan sa kama. Alam niya na ang tungkol sa bagay na yon, kaya agaran siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Tulog naman ang magkapatid sa kabilang silid, kaya hindi na niya muna inabala pa. Nagpunta siya sa likod sala at sumilip sa bintana. Iginala niya ang tingin pero wala siyang nakitang kahit na ano. Nakahinga siya ng maluwag dahil doon. Kaya nagpunta na lang siya sa kusina para uminom ng tubig. Paglabas niya ng baso sa dining table, ay nakinig siya sa mga mahinang meow sa labas. Pagsilip sa bintana ng kusina ay namataan nga niya ang pusa sa labas ng bakuran. Kita yun doon dahil may malaking bitak ang pader na bakod na nasa bandang likod. Pinagmasdan niya ang mga to ng mabuti. Nang masiguro na hindi to ang itim na pusang puskit, ay lumabas kagad siya. Nang malapit na siya sa sirang pader, ay may isa pa palang pusa na naroon kaya napangiti siya. Sa kabilang banda ay nangamba rin siya para sa kaligtasan ng 2 pusa. Nako, magmadali kayo mga pusa kayo. Delikado dyan sa labas. Bilis, pumasok kayo rito sa bakuran ko para hindi kayo madamba ng aswang na puskit. Bilis na! Nagmeow ang mga pusa bago marahang lumapit at pagpasok ng mga yon sa bakuran ay bigla na lamang umalingasaw ang pangontra sa buong lugar. Nang maamuyo ng mga pusa ay napatra sila at nagalit. Napaangil ang dalawa kaya nagulat ng gusto si Aling Kingking na kamuntikan pang matumba. Mabuti na lang ay nakahawak siya sa gilid ng kulungan ng pusa. At ang nasa labas na mga ligaw na pusa ay ganun na lang ang pagkagimbal na matandang babae dahil unti-unting nagpalit ng anyo ang mga ito. Mula sa pagiging maamong pusa ay nagkaroon sila ng paa at kamay ng tao, pero ang muka ay mabalahibo pa rin. Mahalata mo lang na tao dahil sa hugis ng mga mata. Katulad din ng mga to ang nangyari sa isang puskit na nagpalit ng anyo nung nakita nila noong nakaraang gabi. Mahalata ring mga babae ang mga yon gawa ng sa dibdib nila at mahabang buhok. At dahil doon ay kaagad nakilala ni Aling Kingking ang dalawa, kaya mas lalo siyang nagulat. Ha! Porcelana! Morena! Umangil-angil ang dalawa na nagpupumilit pumasok sa bakuran para sa lakayin ng matandang babae. Subalit hindi nila magawa dahil nga sa masangsang na pangontra na maalingaso sa buong bakuran. Narinig pa nga ni Aling Kingking ang galit na boses ng magkapatid na gustong-gusto siyang saktan. Sinisisi siya ng mga yon kung bakit namatay ang kanilang tiyuhin na sinalakay din ng kapwa puskit. Mabuti na lang ay dumating ang magkapatid na Dayang-Dayang at Dino at narinig nila ang mga sinabi ng magkapatid na puskit. Pare-pareho silang nagulat dahil hindi nila sukat akalain na puskit pala sina Porcelana at Morena. Tama sila. Kasalanan ko nga talaga ang nangyari kay Kayong at Peping. Dapat lang sa akin na tumanggap ng kaparusahan. Aling Kingking, huwag kang makinig sa sinabi ng dalawang yan. Hoy, kayo! Porcelana, Morena! Mga hunghang kayo! Sinisisi nyo si Aling Kingking na siya ang dahilan kung bakit namatay ang tiyuhin nyo, pero di nyo naisip na mga aswang na puskit din kayo? Baka kayong pumatay sa tiyuhin nyo at posibleng kayo rin ang nanakit kay Mang Piping. Dahil sa sinabing yun ni Dayang-Dayang ay mas lalong nagalit ang mga aswang na puskit. Sinubukan ng mga yon na tumalon papasok sa loob ng bakuran pero mas lalong tumindi ang amoy ng pangontra kaya hindi nila nagawa. Sinamantala naman yun ni Dino na kagad pinapasok ang 2 babaeng kasama. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga aswang na puskit na galit pa rin. Hindi talaga kayo titigil ha? Matagal ko nang gustong gawin to eh. Ngayon na ang pagkakataon.
Mabuti na lang at nakapagbigay na si Mang Piping ng mga panlaban sa mga katulad nyo. Gamit ang pana na kinuha niya kanina, pinuntirya niya ang 2 aswang na puskit. Nung una ay nakaiwas pa ang mga yon, pero tinamaan din kalaunan sa magkabilang hita at braso. Tumakbo palayo ang 2 aswang at eksakto naman na nagdatingan ng mga pulis baryo. Nandun sila tumakbo sa kakauyan! Madali kayo! Sumama si Dino sa paghunting sa magkapatid na puskit, habang sina Aling Kingking at Dayang-Dayang naman ay naiwan lang sa bakuran at naghihintay. Ilang saglit pa, habang nasa sala sila at naghihintay, ay nakarinig sila ng nakakakilabot na ungol sa labas ng bakuran. Nataranta rin bigla ang mga pusa at nagtakbuhan papunta sa kwarto ng matandang babae. Pagsilip nila sa bintana ay nakita nga nila ang lalaking puskit na nakatayo sa tapat ng gate sa labas ng bahay. Muling umalingasaw ang pangontra kaya umatras yun na halata pa rin ang galit. Itigil mo na itong ginagawa mo! Maawa ka sa mga tao! Maawa ka sa mga hayop! Sa ibang baryo ka na lang manggulo! Pakiusap lang! Tahimik ang lugar namin at payapa! Huwag mo na kaming guluhin pa dahil hindi ka na makakapambiktima pa! May mga pangontra na ang mga taga-baryo laban sa'yo! Dahil ayaw mong gawin ang gusto ko, iisa-isay ko na lang ang mga taga-baryo. Kung meron silang inihandang pangontra laban sa akin, gagawin ko na lang sila mga katulad ko na isang puskit. Hindi magtatagal, ang lugar na to ay magiging balwarte ng mga aswang ng puskit at wala na kayong magagawa. Subukan mo! Hindi na kami matatakot sa'yo! Hindi mo magagawa ang gusto mo dahil hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan! Tingnan natin! Nagsisimula pa lang ang pag-asik ko ng lagim. Bubuhayin ko ulit at pararamihin ang mga angka ng mga puskit. Umanda kayo dahil malapit na ako magtagumpay! Pagkatapos sabihin yun ng aswang, ay isang malakas na sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa hindi kalayuan. Napabaling ng tingin doon sina Aling Kingking at Dayang-Dayang at pagbaling nila ulit sa tapat ng gate sa labas ay wala na ang lalaking puskit. Napa-sign of the cross na lang sila pareho dahil sa takot sa mga sinabi ng nasabing halimaw. At habang naghihintay ay nagdasal na lang sila na maging ligtas ang lahat ng mga tumutugi sa mga puskit. Nagumpukan din ang mga pusa na parabang nakikisa sa kanilang panalangin. Mga bandang 3:00 na madaling araw nang makabalik si Dino sa bahay. Puno ng putik ang katawan ng lalaki at halatang pagod na pagod siya sa nangyari. Kaya pinaglinis muna nila ng katawan ng lalaki at pagkatapos ay nagpahinga na muna sila lahat. Pagsikat ng araw, habang nag-aalmusal ay yung kagad ang naging usapan nilang tatlo sa kusina. Kasalukuyan na ho ngayong nasa kulungan ng tanggapan ng baryo si Morena. Pero si Porcelana, bago namin makuha biglang dumating yung lalaking puskit at kinuha siya. Diyos ko po, baka mangyari ang sinasabi ng puskit na yun na pararamihin niya ulit ang angka ng mga aswang na puskit. Anong ibig niyong sabihin na sinabi ng lalaking puskit, Aling Kingking? Habang tinutugis niyo sina Porcelana at Morena, nagpunta dito yung lalaking puskit. Nakakatakot ang mga sinabi niya. Gagawin niya raw na balwarte ng mga puskit ang baryo natin. Huwag naman nawa mangyari yon. Huwag ko kayong mag-alala dahil sigurado kong hindi pa yung tulutan ni Kapitan Tiago na mangyari yon. Mamaya ho pupuntahan namin si Mang Piping sa ospital. Lalabas na raw kasi siya at ang sabi niya, ituturo niya ang paggawa ng pangontra laban sa puskit. May mga taga-baryo na nagpresenta para pag-aralan yon. Hindi magtatagumpay ang kampo ng kadiliman na yon, no? May ideya na po ba kayo kung sino yung lalaking puskit na yon? Meron na. Pero pasensya na dahil hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pati ang operasyon na gagawin namin para masilo ang hayop na yon. Nagkatinginan lang sina Aling Kingking at Dayang-Dayang habang parehong umihigop ng kape. Ilang saglit pa, nang matapos na sa pag-uusap ay nagpaalam na muna si Dino dahil pupuntahan na nga nila si Mang Piping sa ospital. Si Dayang-Dayang naman ay nagpunta pansamantala sa palengke para umekstra ng pagbebenta. Si Aling Kingking naman ay pumunta muna sa bakery para kunin ang lumang tinapay na ipapakain niya sa mga alagang pusa. Matapos niyang matanggap ang mga to, ay naglakad na kagad siya pauwi ng bahay. Nang mapadaan siya sa paupahan ni Kapitan Tiago, ay nakita niya ulit si Magnus na naglilinis sa mga sugat nito sa poso.
Tatawagin niya sana ang gwapong lalaki subalit napansin niya ang tama ng pana sa binti nito. Bigla niyang naalala ang gamit ni Dino kaya nanlaki ang mga mata niya matapos ding mapagbalik-tanaw ang mga sinabi ng maangas na lalaki. Meron na, pero pasensya na dahil hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pati ang operasyon na gagawin namin para masilo ang hayop na yon. Diyos ko po, hindi kaya si Magnus ang tinutukoy ni Dino? Para mas makasiguro, kahit alam niyang delikado ay palihim niyang sinundan ng gwapong lalaki papasok sa bahay nito. Mabuti na lang ay mababa ang bintana ng bahay nito, kaya nakasilip kagad siya roon ng palihim. At nagimbal nga siya sa nakita sa loob ng nasabing bahay. Nakahiga si Porcelana sa papag habang pangiting-ngiti. Pagkatapos noon ay pumatong sa kanya si Magnus saka siya hinagka na matindi. Sabi ko naman sa iyo masarap sa pakiramdam ang maging puskit. Tama lang ang ginawa ko na mahawaan kayo magkapatid dahil karapat-dapat kayo. Kaya wag mo nang pakaisipin ang tiyuhin mong walang silbi dahil mahina siyang tao. Ngayon, magninig tayo na magniniig hanggang sa makabuo tayo ng bagong lahi ng katulad kong puskit na may kakayahang magsama-sama at magpalit-palit ng anyo bilang pusa, kuneho at pusit. Sasakupin natin ang lugar na to at ikaw ang magiging reyna ko. Muling nalika ni Magnus ang babae at nang magtanggal sila ng pagkakayakap ay sinabi pa ni Porcelana na paano ang kanyang kapatid. Huwag ka mag-alala dahil alam na ni Morena ang dapat niyang gawin. Siguradong hindi masasayang ang sakripisyo niya. Nang marinig yun ni Aling Kingking ay dali-dali siyang umalis sa lugar na yon at nagtungo kagad sa tanggapan ng baryo. Mabuti na lang ay naabutan niya pa roon si Kapitan Tiago kaya ipinaalam niya kagad ang nakita at narinig niya. Dahil doon ay wala na nga silang inaksayang oras. Sinalakay kagad nila ang inupahang bahay ni Magnus na napangiti lang. Bisto ka na, Magnus! Akala ko pa naman ay mabuti kang tao. Pero ikaw palang puskit na yon. Ilabas mo si Porcelana! Anong sinasabi niyo? Napatras na kagad ang makisig na lalaki nang ihagis ni Kapitan Tiago ang isang botelyo ng pangontrang puskit. Nung umalingasaw ang malansang amoy ay napatras sa loob yun sa loob. Nang umalingasaw ang malansang amoy ay napatras yun sa loob ng bahay kaya nakumpirma nila na isa yung puskit. Wala na silang sinayang na oras. Pinaulanan nila ng pangontra ang palibot ng bahay. Kaya naghihiyaw na lang sa loob sina Magnus at Porcelana na halatang galit na galit. Walang iya ka! Sinira mo mga plano kung matanda ka! Papatay kita! Papatay kita! Sinira na nila Kapitan Tiago ang pinto ng bahay at nang tuluyang mabuwalto ay naghagis kagad sila ng pangontra sa loob. Doon ay tumambad si Porcelana sa kanilang paningin na nagpapalit-palit ng anyo bilang isang taong pusa. Habang si Magnus naman ay nagpapaiba-iba ng anyo bilang pusa, kuneho at pusit. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Gamit ang mga pana ay pinuntiryan nila ang dalawang puskit hanggang sa tumalima na ang mga yon at nawalan ng malay tao. Kagad nilang tinali ang dalawa at dinala sa kulungan sa tanggapan ng baryo kung nasaan din si Morena. Pinagplanuhan nila ang gagawin habang hinihintay si Mang Piping na dumating. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, dumating na nga ang karpintero sakay ng ambulansya. Kasama si Dino na nagtutulak sa wheelchair ay sumama sila sa usapan ng mga taga-baryo. Peping, salamat naman sa Diyos at ligtas ka. Pasensya na sa tanong ko pero maaari mo bang sabihin kung ano ang tanging paraan para mapigilan ng mga puskit na nakakulong na ngayon? May tsansa ba na matanggal ang pagkapuskit ni ng Porcelana at Morena na hinawaan lang ni Magnus? Ikinalulungkot kong sabihin to sa lahat ng taga-baryo. Sa oras na mahawaan ka ng isang puskit, isa lang ang paraan para mapatay ang sumpa sa katawan mo. Ano ho yun, Mang Piping? Ang tanging paraan lang ay ang sunugin ng taong nahawaan para tuluyang mawala ang sumpa. Nagulat ang lahat pero nagkasundo rin sila. Kesa lumagana pa sa baryo ang paghahawa ng puskit. Mag-aalas 10 ng gabi ay sinunog nga nila ang mga katawan ni Magnus, Porcelana at Morena sa mismong plaza ng baryo. Siniguro nilang magiging abo ang mga yon para hindi na makapaghasikpa pa ng lagim sa buong lugar. Makalipas ang 1 linggo, naging payapa na nga ulit ang buong baryo.
Naging malaya na ulit ang mga pusa ni Aling Kingking at nawala na rin ang takot sa mga mamamayan. Nanatili naman silang lahat na tahimik sa madilim na pangyayaring yon at katulad ng mga abo ni na Magnus, Porcelana at Morena ay ibinaon nila ang lahat sa limot. Subalit, lingid sa kanilang lahat ay hindi pa tapos ang laban. Meron pa sa taga-baryo na nahawaan ng puskit ng hindi nila nalalaman. Alalaman. 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 Alalaman.